Find your seats in which you are comfortable, brethren in Christ. Dahil tulad po ng lagi kong pinapalaala, ang salita ng Diyos ay isa po yan na pinaka-importante sa buhay po natin. Kaya tayo po ay makinig ng mabuti sa salita po ng Diyos. Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon ng masigabong palakpak, matagumpay na palakpak, pinagpalang na palakpak. Amen? At bago tayo makinig, kinagawian, kinawalian, at kinasanayan po natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Because whatever we declare, yun po ang magmamanifest sa ating mga buhay, mga kapatid. So with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Takasan natin, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Pwede ba mas malakas po dyan? Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Okay, palapakan natin si Jesus. Natin takin, we do not deny the fact that sometimes in the world, may problema tayo, may mga nararanasan tayo, pero sa Panginoon, kaya niyang painanin, pabutihin, at pagandahin anumang sitwasyon. Brethren in Christ, sa tayo po ang ating pong series about the attributes of God, which entitled, Who He Is Towards Us, and we're still here in Book 2. Kinuha po natin sa Psalms 100, verse 5, For the Lord is good, His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness and truth endure to all generations. At tulad ng ating pong laging ginagawa, let us review sa ating pong mga tinalakay na. Part 1, siya ang Diyos na mabuti. He is a good God in Psalms 145:9. Part 2, siya ang Diyos na mabait. He is a kind God in Psalms 86:15. Part 3, siya ang Diyos na mapagmahal. He is a loving God in 1 John 4:8. And part 4, siya ang Diyos na mapagbigay. He is a generous God in Romans 8:32. Part 5, siya ang Diyos na mahabagin. He is a compassionate God in Deuteronomy 4:31. And part 6, siya ang Diyos na maawain. He is a merciful God in Psalms 116:5. And part 7, siya ang Diyos na mabiyaya. He is a gracious God in 1 Peter 5:10. And part 8, siya ang Diyos na mapagkalinga. He is a caring God in John 10:29. And part 9, siya ang Diyos na mahinahon. He is a gentle God in 2 Corinthians 10:1. And part 10, siya ang Diyos na mapagpatawad. He is a forgiving God in Psalms 99:8. In part 11, siya ang Diyos na mapagpahiluhod. He is a patient God in Romans 2:4. And part 12, siya ang Diyos na maalalahanin. He is a thoughtful God in Psalms 8:4. And part 13, siya ang Diyos na maunawain. He is a considerate God in Psalms 147:5. And that was last Sunday, and we acronym the acronym OFW. First point, He understands our opinions. Second point, He understands our frailties. And third point, He understands our ways. And these are the acronym of OFW's opinions, frailties, and ways. He understands all those things. And we're here now in part 14. Ito po ang pinakalas. At proceed na po tayo sa book 3. Praise God. Tapos na po tayo sa book 2. And this is the last topic. Part 14, siya ang Diyos na mapagbantay. He is a watching God. Proverbs 15:3. Basahin po natin. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako
na nagbabantay sa masama at sa mabuti. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch upon the evil and the good. May I have your attention, brethren in Christ? Isa lang ang tiyak, ang mata ng Panginoon, ang tuon ng Panginoon ay nasa lahat ng lugar. Kita ang ating mga sarili. Iyan man ay sabihin natin, nag-iisa tayo, kasama natin ang iba nating mga kapatiran, ang lahat ay nakikita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga, nakakalungkot lang po minsan na tayo ay gumagawa ng mali kay Lord. Alam natin na nakikita tayo niya. Kumbaga, ano ba ang gagawin ng isang magulang na lantaran, hayagan, harapan na gumagawa ng kasalanan? Of course, hurting sa magulang. Ganun din po sa Diyos. Bilang mga anak po tayo ng Panginoon, kapag gumagawa po tayo ng mali sa Panginoon, sa Kanyang harapan, because tulad ng ating inaaral, the eyes of the Lord are in every place. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Na namang gawan tao, brethren in Christ, mabuti man, masama man yan, nakikita tayo ng ating Panginoon. God is watching us. May kanta nga po dyan, ano? God is watching us. Praise God. Sana sa puso natin, sa isadiwa natin, na every time and all the time, ano man ang ginagawa natin, may Diyos na nakatingin sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may Diyos na nakatingin sa'yo. Hallelujah. Pwedeng hindi tayo makita ng ating mga kapatid, hindi ka makita ng iyong pastor, pero isa lang ang tiyak, kitang-kita tayo ng Diyos. The heart of God's attribute, His eyes are in every place. Hallelujah. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya ang church, nakikita niya ang ating mga bahay, nakikita niya yung ating mga pinagtatrabawan, and every place, kita-kita ng Diyos. Amen? And His eyes are in every person. Nakatingin ang Diyos sa atin. Minsan nga, nagpunta ako sa isang napakalaking bahay at ang lalaki ng kwadra doon. Tapos may naka-portrait doon na mukha na kahit saan pumunta, parang nakatingin sa akin. Praise the Lord. Parang pag pupunta, parang nakatingin sa akin kako. Parang buhay kako itong nasa kwadra. Mga kapatid, ganun din po ang Diyos. Wherever you go, the eyes of the Lord is on you. Nakatingin ang Panginoon sa atin. So God's sabi nga, His eyes are in every place and His eyes are in every person. Sabi ni Job, sa Job 34:21, sabi niya po dito, sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. Sabi dito, for God's eyes are upon the ways of a man, and He sees all his steps. Kita ng Diyos ang bawat hakbang natin. Alam ng Diyos kung ano ang direksyon ng ating mga ginagawa, mga kapatid. So God is looking. Nakikita niyo yung ating screen. Nag-enjoy kami kagabi kasi nung makita namin ba, parang nag-glitters, hindi na namin nilagyan ng puti. Amen? For God's eyes are upon the ways of a man, and He sees all steps. Kaya huwag mo sasabihin, hallelujah, He watches your steps. Praise God. At nagdag pa po ni Job, sabi ng 31:4, hindi pa niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang. Does not God see my ways and count all my steps? So maging ang ating hakbang, alam ng Lord. Kung ilan ang hakbang, ako hindi ko alam kung ilang hakbang
ang mula baba hanggang dito sa taas. Pero alam ng Diyos yung ating mga lakad. Alam ng Diyos ang ating mga hakbang. Amen? Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at Kanyang ipinapatag ang lahat niyang mga landas. For the ways of men are directly before the eyes of the Lord, and he who would have us live soberly, chastely, and godly, carefully waits all men's going. Grabe, mga kapatid, sabi ng Bible, he who would have us live soberly and chastely and godly, carefully waits all men's goings. Tinitimbang ng Diyos ang ating mga hakbang, ang ating mga landas, mga kapatid. Dagdag pa po, nagpupundasyon pa lang po tayo, Jeremiah 16:17, sapagkat ang aking mata ay nangasa lahat ng kanilang mga lakad. Tanungin mo ang katabi mo, saan ka lumakad kahapon? Praise God. Saan ka nagpunta kahapon? Alam ng Diyos ang iyong pinuntahan. Amen? Praise God. Sabi ng Bible, sapagkat ang aking mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nakakukubli sa aking mukha, o mga lilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. For my eyes are on all their ways. They are not hidden from my face, neither in their iniquity concealed from my eyes. Wala pala tayong pwedeng ilihim. Alam niya ang ginawa mo kagabi. Alam niya ang ginawa mo kaninang umaga. Alam niya ang ginawa mo kahapon. Alam niya lahat. Wala tayong pwedeng ikumpli. Wala tayong pwedeng ilihim sa Diyos because He watches over us. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, always remember, God is watching you. Lagi natin tandaan yung God is watching you. Hallelujah. Mga kapatid, para bang pagka naririnig natin God is watching us, nakakita na po ba kayo ng bata na bantay sarado ng magulang? Ang tuon ng magulang ay nasa kanyang anak. Pag umaakyat siya, nakatingin ang kanyang nanay. Pagka anong ginagawa ng kanyang anak, nakatingin ang kanyang nanay. Bakit? Naghihintay siya. Kung sakaling malaglag, madapa, agad masasakluluhan ng nanay. Maliwanag ba yung church? Ganon ang Diyos. He is watching over us. Kasi may mga panahon na nadadapa tayo. May mga panahon na nagkakamali tayo, na nabibigo tayo, and the Lord is always ready para po tayo ay Kanyang tulungan. Amen? Muli, sabi mo sa katabi mo, binabantayan ka ng Panginoon. Isa lang ang aking gusto sa Panginoon. Ayaw niya na umiiyak tayo eh. Ayaw niya nasasaktan tayo. Ganyan po ang Diyos natin. Ayaw niya na nabibigo tayo. Praise God. Ayaw niya na madadapa tayo. So He take care of us at binabantayan tayo, mga kapatid ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Attribute number 1. Are you following, church? Tatlong bagay lang po. I-acronym natin ang acronym ding BIR. Attribute number 1, He watches over the blameless. Alam niyo po ba ibig sabihin ng blameless? Mga born again yan, Kristiyano yan, mananampalataya yan. Ito yung mga tao na umiiwas gumawa ng mali, umiiwas gumawa ng kasalanan. At ang sabi ng 2 Chronicles 16:9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa. Palitan natin ang buong lupa. Palibot ng Hawville, palibot ng Abakan, palibot ng Malabanyas, praise God, upang pakilala na matibay sa ikagagaling
ng mga yaon na ang puso ay sakdal. Take note, na ang puso ay sakdal sa Kaniya. Ikaw, sabi dito, ay gumagawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose hearts are blameless toward Him. You have done foolishly in this, therefore from now on you shall have wars. Alam niyo po, iyan po ay kasaysayan ng mga Israelites. Ang mga Israelita, kapag ang kanilang puso ay hindi maayos sa Panginoon, nakakaranas sila ng mga giyera. Ginigera sila ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin na nabibingit sila sa kapahamakan. Because ang kanilang puso ay hindi tama, hindi maayos sa harapan ng Panginoon. Pero kapag ang puso nila maayos sa Panginoon, sabi ng Bible, ang Diyos ay nagbabantay sa kanila. Kaya tayo mga kapatid, situin ng ating puso lagi maayos sa harapan ng Panginoon. Tanungin mo ang katabi mo, how's your heart? Kumusta ang ating puso? Baka ang ating puso, maraming pang binibitbit na galit, binibitbit na hinanakit, binibitbit na buod. Huwag tayo magkikimkim, brethren in Christ. Hallelujah. Bakit? Kasi, mga kapatid, kay gusto ng Diyos na every time nahaharap tayo sa Kanya, maayos ang ating mga puso. Amen? Narinig ko nga sa isang pangaral, sabi niya, be careful of your heart. Kaya yung ating puso, pakaingatan natin yan. Kasi yung puso natin, fragile yan, mga kapatid. Madali yan masaktan, madali yan masugatan, madali yan, mga kapatid, sabihin natin, makaranas o makaramdam. Kaya, let us be careful of our hearts para ang ating puso ay laging maayos sa harapan ng Diyos. At take note, kapag maayos ang ating puso, God will take care of you. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya yung puso natin, ingatan natin. Pangalawa, He watches over the individuals. Dati hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, billion ang tao sa buong mundo. Sa Pilipinas pa nga lang, 120 million na yata tayo. Yung ano po ng populasyon ng Pilipinas. Sa buong mundo, pwedeng aabot tayo ng billion. Sabi ko, how you can see, Lord, individually? Kasi ako nandun ako sa Sabana, nakikita ko ng Lord. Siya nasa Abaca, nakikita siya ni Lord. Si Mary Jean nasa Humville, nakikita ni Lord. How we can see everyone? Hallelujah. At ito pa nga aking tanong, sabi ko, Lord, halos lahat ng tao sa mundo nananalangin, pero lahat kanyang naririnig. Kasi di ba, pagka nagsabay-sabay tayo magsalita, hindi tayo nagkakaintindihan. Pero si Lord, kahit sabay-sabay tayo manalangin, naiintindihan niya. Isa lang ang bagay na dapat natin maintindihan. Ang Diyos kasi ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, He can watch individual. Kitang-kita tayo ng ating Panginoon. Basa ho tayo. Sabi niya Jeremiah 32:19, dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng tao upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kanyang mga lakad at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Sabi nito, great are you in counsel and in mighty in deeds, whose eyes are open to all the ways of the sons of men, to reward or to repay each one according to his ways and according to the fruit of his doings. May I borrow again your attention, brethren in Christ. Yung ating mga ginagawa, parang binhi yan. Kung magtanim ka, gumawa ka ng mabuti,
aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka o gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. Kaya sabi ng Bible, ang Diyos natin, mga kapatid, ang kanyang mga mata ay nasa lahat ng mga anak ng tao at kanyang nire-rewardan or nire-repay ang bawat isa ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, kung ano ang ginawa mo ngayon, iyan ay magiging bukas. Hiramin ko po ang inyong attention, mga kapatid. Kasi naiintindihan ko ito, sabi ko nga, yung nangyayari ngayon sa buhay mo, yan ay bunga ng ginawa mo kahapon. Agree, hindi? Ulitin ko, ang nangyayari sa iyo ngayon, bunga yan ng ginawa mo kahapon. But you can change your tomorrow by doing good today. Hallelujah. Pwede natin mabago ang bukas kapag gumawa tayo ng mabuti ngayon. Ulitin ko ulit para mag-inculcate sa ating kaisipan. Yung nangyayari sa atin ngayon, yan ay bunga ng ginawa natin kahapon. At kung gusto natin maganda mangyari bukas, gumawa tayo ng mabuti ngayon. Hallelujah. Amen? Kaya nga diba, yung mga tao na sobrang tigas ng ulo, sobrang, sabi natin, disobedient, nung umidad na ng 40, nagsimulang maramdaman ang pang-aabuso niya nung siya ay bata pa. Nabuso ang katawan. Sabi natin, bisyo dito, bisyo doon, kasi bata pa, hindi pa nararamdaman. Pero at the age of 40, nagsimula na yung mga rayuma, nagsimula na yung mga bunga ng kanyang pagpapabaya nung siya ay nakakabata. Everything ay may bunga, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng iba, life begins at 40 daw. 40. Pag 40 years old ka lang, ako hindi. Sickness begin at 40. Pag nag-40 ka, magsisimula. Kasi nung bata ka, kahit pagod ka sa basketball, paghuhugas sa gandang paa, hindi nila inaalintana na may bunga yan. Mga kapatid, kaya sabi nga, dapat marunong tayo mag-ingat, sige lang tayo ng kain, sinisira natin yung ating mga sarili ng mga toxic na mga pagkain. O ngayon, hindi mo pa mararamdaman yan. Pero pag umalit ka rin ng 40, masasabi mo, bunga ito nung ginawa ko nung bata-bata pa ako. Are you in church? Itawa pa kaya? Hallelujah. Parang ayaw nyo akong kausap. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, again, what you are doing today will determine what will your future be. Malalaman mo kung ano magiging bukas mo sa ginagawa mo ngayon. Amen? Palapakan natin si Jesus. Kaya, may reward. Kaya gawa lang tayo ng paggawa ng mabuti, mga kapatid. Hallelujah. Nalala ko tuloy yung isang kapitbahay namin. Masyadong pilusok po. Sabi niya, basta, tingnan mo yung ikatang chin. Si Angel may espada. Ako nakahiga. Naintindihan yung nakahiga. Ngayon, sabi niya, Pastor, nakikita mo Angel yung panalo, talo si Satanas. Pero kapag tinungga mo ito Pastor na chin, tingnan mo, ang nasa ilalim si Gabriel na, si San Miguel na, si Satanas na ang nasa iba. Kasi papaligtarin nga naman ang bote pag uminom. Hindi nyo yata na-gets. Pag nakatayo kasi ang bote ng gin, si Gabriel, di ba? Si Michael. Tapos si Satanas nakaapa. Pero pag pinaligtad ang bote, kasi tinungga mo, ang nasa ilalim, si Miguel at si Satanas na ang nasa ibabaw. Kaya sabi niya,
Okay lang, pastor. Ang iba pa nga dyan, praise God, pag bibili sila ngayon ng mga sigarilyo, mga sumisindi, nakalagay na doon yung mga nakapasyente, yung tanggal ang lalamunan, may mga eksima, tanggal ang baga. Sasabihin ng mga naliligan, drawing lang yan. Hindi sila naniniwala that someday it will affect. Even many. Pero may epekto yan sa mga susunod na araw. Parang ayaw nyo talaga yung ating mensahe ngayon. Kasi ang sabi ng Bible, tingin kayo, sabi ng Bible, whose eyes are open to all the ways of the sons of men. Kasama tayo lahat to reward or to repay each one according to his ways and according to the fruit of his doing. May bunga lahat ng ginagawa. Sabi ko, kung gumawa ka ng mabuti, may bungang mabuti yan. Pag gumawa ka ng masama, may bungang masama yan. Are you here, church? Amen. Hallelujah. Amen? Yeah. Palakpakan niyo si Lord kung nagigits niyo ako. And then, attribute number 3. Praise God. He watches over the righteous. Sino po yung mga righteous? Hallelujah. Sabi po dito, Psalms 34:15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. At ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daig. I like that. Dadalhin natin mga kapatid, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig, yung attention ng Panginoon nasa sayo. At ito pa, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daig. Pag nanalangin ka, pakikinggan ka ng Panginoon is because you are righteous. Basahin natin sa Amplified. The eyes of the Lord are toward the uncompromisingly righteous, and His ears are open to their cry. Kaya, ang mga born again, walang hiningi na hindi ibibigay ng Lord because we are uncompromisingly righteous. Ang ganda nun, ang attention ng pagkita niyo po, naibaraw your attention. Kita niyo po yung mga anak. Nagsisilos yan kapag ang attention ng magulang nasa isang anak. Kailangan natin ang attention. Sabi nga ng isa, nagre-reklamo niya, sabi nga, ikaw, OA mo. OA ba yun? Overacting kasi yung OA. Ano ba yung kulang sa pansin kay? Kulang sa pansin. KSP. Kapag ang tao, sasabihin mo, napaka-KSP mo. Napaka-kulang mo sa pansin. Pero kung ako tatanungin ninyo, kailangan natin lahat ang pansin. Right? Sino ang hindi nangangailangan ng pansin? Tayo nangangailangan ng pansin. Sabi ko nga sa mga kabataan, kaya ka nagmamahal kasi gusto mo mahalin ka. Tama? Tama ba, church? That's why you love because you wanted to be loved in return. Kailangan natin ng pansin. Sabi nga po natin, pansin. Hallelujah. Kaya, kailangan natin ang attention. Pero tingin kayo sa akin, pag righteous ka, ang attention ng Panginoon nasa sayo, at pag nanalangin ka sa Kanya, pakikinggan ka ng ating Panginoon. Amen? O, palakpakan natin si Jesus ulit. Sama po natin. Hallelujah. He watches over, the blameless, and He watches over the individuals, and He watches over the righteous. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay nagbabantay sa mga tao blameless, righteous, at maging sa bawat isa. Sa last po, Psalms 121:4, narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Tingnan natin sa English. Matindi pala ng Diyos. Indeed, the guardian of Israel, which God never rests or sleeps. Hindi natutulog ang Diyos. Di ba may kanta si Gary Valenciano? Natutulog ba ang Diyos? Ang sagot dyan,
hindi. Praise God. Ikaw ang sarap ng hilig mo, pero ang Lord nakatitig sa'yo. Amen? Dito pa ho. Last verse, Hebrews 4:13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. And not a creature exists that is concealed from His sight, but all things are open and exposed, naked and defenseless to the eyes of Him with whom we have to do. Intindihan niyo naman po siguro, sabi ng Bible kanina, ang Diyos hindi natutulog. At dito, sabi ng Bible, lahat ng bagay ay bati ng Panginoon, walang lihim. Amen? Kaya pag ikaw umiiyak, sino mga umiiyak dito? Batid yan ng Diyos. Kapag ikaw ay may problema, batid yan ng Diyos. Alam niyo po, ang magaling magtago ng problema, nanay. Napaka-professional nilang magdala ng problema. Bakit? Sinisikap nilang maging strong kapag kaharap ang mga anak. Pero deep inside, they are about to give up. Are you in church? Kaya minsan ang mga anak, easy go. Lalo ngayon, pasukan, may mga gastos, baon. Ang mga anak, hihingi lang. Pag mag-aaral, pag-uwi pahinga. Ang mga magulang, pagtulog ng mga anak, gising ang mga yan. Alam niyo po kung anong ginagawa ng mga yan? Nag-iisip, umiiyak, kung paano ibibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya sabi ko nga, ang mga magulang, great pretender. Bakit? Tanungin mo ang tatay mo, Pa, okay ka lang? Ang sasagot ng papa mo, anak, okay ang papa mo. Tanungin mo ang mama mo, Ma, okay ka ba, Ma? Ang sasabihin ng mama mo, anak, okay lang si mama mo. Pero ang totoo, sabi ko nga, may mga nararamdaman na yun eh. Mayroon na yung sakit eh. Pero bakit hindi sila nag-iinda para hindi sila mag-alala? Amen? Nagsisikap sila maging strong sa harap din ninyo kasi ayaw nilang mag-alala. Kaya alam niyo po, yung tatay ko noon, sabi ko, sobra talaga si tatay kasi hindi siya nagsasalita. Ang hirap kasi pagka tinatanong, okay siya, okay. Namamanas na, ang sagot pa rin ni tatay, anak, huwag kayo mag-alala, okay si tatay ninyo. Kaya kami mga anak, okay lang, parang wala kaming naging reaction. Hanggang dumating sa punto na pala yung kanyang pamamanas, yun na pala ang hudyat na iiwanan na kami ng tatay namin. Kaya di ba sinasabi ko sa mga anak, habang buhay ang inyong mga magulang, pahalagahan nyo, mahalin ninyo, kasi nagsasabi sila okay sila, pero totoo, mayroon na yung sakit, mayroon nang nararamdaman ng mga yan. They are great pretenders because they don't want ang kanilang mga anak ay mag-alala. Kaya si Lord, sabi ng Bible, hayag ang lahat. Kasi ang mga nanay, umiiyak yan ng lihim. Tama ba, Michelle? Hindi naman si Michelle iiyak sa harapan ni Joby. Wala akong problema, Joby. Hindi ko na kaya, Joby. Jonas, suko na ako. Pagod na ako, Jonas. Hindi naman ganun si Michelle. Kailan iiyak si Michelle? Kapag walang nakakapansin sa kanya, magbuhugas. Gumaganon yan. Pero Michelle, ito lang ang tiyak. Kung wala man nakakaalam na umiiyak ka, alam ng Diyos mo na mino-worship. He knows your tears.
Alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya yung nararanasan mo, alam mo yung nararamdaman mo. Kayo ba, alam mo ba kung gaano kung kadalas din umiyak? Hindi yung balo, pero alam ng Lord. Amen? Alam ng Lord. Church, bago magtapos, put in mind, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Praise the Lord. Sabi po dito mga kapatid, sa impartation, God sees your problem. Makikita ba, Mikaelo? God sees your problem. Hindi nakikita. Hindi talaga. And then, hindi lang problem ang nakikita ng Lord. God sees your pain. And lastly, God sees your prayer. Ako po, ang dami ko nang kilalang mga senior citizen. Kasi doon po, nung nandun ako sa campus nagpapasto, halos lahat ng umaatin mga senior citizen. Kaya mga senior citizen, sabi nga ng Bible, ang edad lang ng tao, 70 years old. Ang span ng life ng tao, 70 years old. Kaya yung mga 60 years old, nagbibilang na yan sila. Hindi nagbibilang ng buhok, nagbibilang ng taon. Pagka may na ng 65 yan, ako malapit-lapit na ako. Praise God. Pero ito lang ang aking alam sa mga senior citizen. Ang mga senior citizen, hangad nila, bago man lamang sila umuwi kay Lord, makita niya ang kanyang mga anak maayos. Kaya nga mga kapatid, di ba sinasabi natin na kapag ang Panginoon, halimbawa, kaya nga ako, pag umuwi ako kay Lord, alam niyo kung sino ibubulong ko? Kayo, nakunin ko na kayo din. Medyo, praise God. Hindi, alam niyo, sa totoo lang, ito listen carefully, nag-bigger lang ako. Listen carefully, inaral ko, 3 aklat ang binasa ko. Bakit kako yung mga namamatay, nakikipaglaban sa kamatayan, nag-i-struggle sila, gusto pa nilang mabuhay. Bakit gusto nilang mabuhay? Kasi alam nila kung paano ang hirap ng isang anak maulila. Ngayon mga kapatid, at bakit sila pag naghingalo, hindi na lang agad patay na? Bakit? Naghihingalo na sila. Ito lang ang tatay ko. Alam niyo kung bakit ang tatay ko? 24 hours daw siya, 50-50, naghihingalo, hindi pa ibinibigay ang buhay. Alam mo ano dahilan? Hihintay ako. Hirap. Kasi sa pag-aaral doon sa aklat na binasa ko, I don't know how true it is. Kaya pala hinihintay daw ng magulang bago daw mamatay, bago ipikit ang mata. Kasi kung sino ang kanilang huling makita bago ipikit ang mata, yun ang baon nila. At yung magulang, kapag pumunta yan sa piling ni Lord, bumubulong po yan. Kaya nga paborito ko yung Father's letter of the Father's letter pa yan. Na pag namatay ako anak, ibubulong ko sa Diyos na pagpalain ka. Walang ibang hangal ang mga magulang kundi ang kapangalan ng mga anak. Amen? Pero ulitin ko, God is watching you. Tayo lahat, mga kapatid, alam ng Diyos yung ating mga struggle. Sige po, tayo mga kapatid, alam ng Diyos yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah.
Pwede po tayong yumuko. As you close your eyes, meditate the message you have heard. God is watching you. He knows your struggle. Alam niya kung gaano ka kadalas umiiyak. There are times that you don't have crying shoulder to cry on. Minsan wala kang kapagsusumbungan, wala kang naiiyakan. Wala kang natatakbuhan. Wala ka minsan parang kakampi. Pero one thing for sure, the God whom you are serving, the God whom you are worshiping, the God whom you are believing is the God who is watching you, and He knows what you're going through sa buhay. Alam niya yung pinagdadaanan mo, mga kapatid. At lagi niyong naririnig sa akin na ang luha, ang tanging lingwahe na ang Diyos lang ang nakakaunawa, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos lamang ang nakakaintindi. Alam niya, naiintindihan niya yung luha mo. Alam niya na may mga luha na gusto nang gumibag. May mga luha ng pagkapagod. Luha ng gusto nang gumiba, umayaw. But whatever thirst you have in life, church, God is watching you. Tulad ng sinabi ko, ayaw ng Diyos na umiiyak tayo, ayaw ng Diyos na nasasaktan tayo, ayaw ng Diyos na nabibigo tayo. And because you are righteous, because you are His child, sabi kanina, ang righteous ay pinapakinggan ang kanyang panalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We have nothing words to say. Ang luha namin sapat na, Panginoon. Kahit hindi po kami magsalita, batid po ninyo, Panginoon, yung mga luha namin. May mga panahon na nag-i-struggle kami, Lord. May mga panahon na we do not know where to go. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, Panginoon. Pero salamat dahil you're there, God, para kami palakasin, para kami strengthen. At ang lagi mo sinasabi sa amin, anak, agyumiyan. Naririnig namin na sinasabi mo sa amin, agyumiyan. Sansanme. Thank you, Lord, for your words. Dahil sa iyong mga salita, nagkakaroon kami ng ibayong kalakasan para magpatuloy. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. At lahat ng aming mga dalangin this morning, whatever prayer we have today, alam po ninyo, Panginoon, yung aming mga dalangin. Sa mga nanay, sa mga tatay na narito, alam ko yung prayer nila. Hindi ang para sa kanilang mga anak. Jesus, I pray that grant their prayer. Listen their prayer, Jesus. Answer their prayer, God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat sa katapatan ninyo sa amin. At tulad ng pangako mo sa amin, Lord, you will turn our mourning into dancing, and you will turn our tears into joy. Papalitan mo yung aming luha ng kagalakan kasi pinakinggan mo, tinugunan mo kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And this we pray. Shall we say, Amen and Amen. Palapakan natin si Lord. Dapat tayo sa ibig.